No, nakakahiya na 'yan. Nakakahiya na po na mag-judge ka o huhusga ka ng alam mo na nakita ng mamamayang Pilipino na hindi naman dapat gano'n yung paghuhusga mo. Kaya Chis Escudero, kabado sila dahil baka tama na yung gagawin talaga ngayon, no, mga bossing, 'di ba? Oh, kaya pinipilit nila si Win Gatchalian na lang. Baka mapaikot nila. Si Chis, malabong mangyari kay Chis 'yon. Pati yung prosecution and defense nakikinig. Sana po, wag niyong abalahin yung oras namin. Bigyan niyo naman kami ng maliwanag na mga arguments ninyo because we are willing to listen. Pero colleagues, patunayan naman natin that we are willing to listen. Hindi yung pagpasok natin, nag-prejudge na tayo. Kasi sad to say, mukhang ganon. I tell you, there will be times I probably will. Kamusta na yung mga DDS dyan? Sandali lang. Tanungin ko lang kayo. Okay pa ba kayo, mga DDS? Baka pati kayo hinihingal na dyan, ha? Baka pati kayo kailangan nyo na din ng oxygen. Yung oxygen in can, bumili kayo. Kada manonood kayo ng impeachment, no? Bibili kayo ng oxygen in can. Bubuga kayo pag hindi na din kayo makahinga dahil doon sa mga napapanood ninyo. Not vote with the minority because I believe tama yung sinasabi ng majority. Sana po, yun ang pakita natin sa taong bayan. So, hindi ko naabalahin yung time dahil kakaupo pa lang ng bagong presiding officer pero ang dami pang kaso that says, look at the intent of the framers of the Constitution. And today, we disregarded the intent of the framers ng Constitution. Magandang hapon po, gaya ng pag-uumpisa ng hearing na ito. No, kagaya nito. Ito pa, meron pa, pero mabilis lang ho ito. Hindi ko alam kung bakit nakamas si Amy Marcos. Oh. Ito, Amy Marcos, mga kababayan, no? Okay lang, pero sana nag-umpisa sa tama, sa presiding officer. Oh, yan talagang kinakabahan na sila. Oh, may kaba sila kay Chis Escudero. Dati po ay talagang anong-ano sila kay Chis. Ngayon, ayaw na nila. Di ba? Tsaka bakit nagtatakip po kayo ng baba, manang Amy? O, may COVID. Wala na naman COVID. Araw-araw na nakikita natin si Amy Marcos doon sa Senado, naglalakad ng wala namang mask. Pero ngayon, nakamas na. Bakit? Kasi kayo, lagi nyong inaasar eh. Kayo, lagi nyong inaasar sa mga vlog, sa mga comment section. Niloloko nyo daw kasi na may nagbabarena. O, kaya tinakpan niya na. Ay, mataas. Pababa po. So, non-continuing objection din kayo sa election ni Sanchez as president? Yes, it's patently unconstitutional to my mind. So, Bakit kayo bumoto? Di ba dapat, hindi kayo nag-walk out? kahit natalo kami sa botohan, para sa akin, kinakailangan panindigan yung katotohanan ng ating saligang batas at yung Bumoto kayo, ibig sabihin, ano kayo? Umokay kayo. Kung sakali na kayo yung naging majority, edi kumbaga, iyayabang nyo yun. Di ba? Sabi ni Isa Fernando, tinatakpan ni Amy, ang kanyang baba, baka lalong humaba. Sabi ni Kyle Dayo, eto, si Mangga tanggal. Mas mangga sa hapon. mga nagsulat nito. Thank you. Ngayon mga bossing, dumako tayo doon sa lawyer, no? Yung ito yata ang lead counsel ni Sara Duterte, no? Pakinggan natin mga kababayan yung kanyang mga sasabihin. Kaya't mahalagang linawin na sa gitna ng pagtatangkang ikondisyon ang kaisipan ng mamamayang Pilipino at sa gitna ng walang humpay na komentaryo sa mga pampublikong espasyo, wala pang maituturing na anumang ebidensya o alegasyon na napapatunayan ng prosekusyon. Yun nga binigyan kayo ng pagkakataon, lalong-lalo na yung kliyente mo. Binigyan ng pagkakataon, makapagsalita, makapunta doon sa mga pre-trial po, doon sa mga kongreso, pagpapaimbita sa kanila, para para blankohin o para depensahan yung mga sinasabi kagaya ng mga Mary Grace Piatos. Pero hindi kayo pumupunta. Ngayon, ang mamamayang Pilipino,
Dahil sa ganong ginagawa ninyo, napapaisip, siguro ang kampo ni Sara Duterte ay guilty. No? Kaya hindi sila pumupunta. Kasalanan nyo yan. Binibigyan mo sila, mga kababayan, ng pagkakataon, no? Para idepensa. Pero sila ang hindi pumupunta. Ngayon, magagaganito sila. Oh. Sa simpleng Totoo po ba na walang ebidensya? Merong mga ebidensya. Sandamakmak ang ebidensya. Kagaya na lang po doon sa mga resibo, mga kababayan. Sa mga resibo na ipinasa ng Office of the Vice President at ng Department of Education nung panahon na sila po ay nung ang Vice Presidente, no, ang secretary pa po ng Department of Education. Pinasa nila sa COA yung mga resibo at hiniling ng Congress na pahiram ng mga resibo. Siniyasat, inalam, nakita, iisa ang mga pirma, iisa ang penmanship. Tinatanong sila, bakit ganito? Hindi sila pumupunta, hindi sila sumasagot. 'Di ba? Sino si Mary Grace Piatos, etc., etc. Dapat meron itong pagpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos kahit man lang doon sa COA. No? Kasi hindi nyo, baka sabihin na naman ng mga DDS, Mark, kaya nga tinawag na confidential eh. Ibig sabihin, pati sa COA dapat confidential. Nasangay ng gobyerno. Eh di paano na lang yung ibang mga nakatanggap po ng confidential funds, mga kababayan? Eh di pwede nilang, lagyan mo na lang yan ng initial o lagyan mo na lang yan ng nickname. No? Lagyan mo na lang ng alias yan. Total naman, tinatanggap sa COA yan. Eh di lahat ng yon pinag-aalyasan na lang. O alias. Eh paano pag tinanong? Huwag kang mag-alala, bawal tanungin ng COA kung sino yung Mary Grace Piatos o etc. etc. Yun ang sagot sa inyo. Pero hindi kayo dumadalo, hindi kayo pumupunta. dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating salita. Sandali yan. Di ba dyan yun? Sandali. Wait. Kaya nga naging impeachment court yan. O dyan ilalatag yung ebidensya. Ano susuriin mo na? Eto, tama tong ebidensya na to. Eto, mali. Hindi pwede tong ebidensya. Dyan na yun, di ho ba, mga kababayan? Titingnan, malalaman. Yung ebidensya, kung totoo ba yung ebidensya at may sapat na basehan ba yung ebidensya nila? No, pero ang gusto nila, dumaan muna sa korte. Susuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. O eto pa, si attorney din nila.